Magandang gabi po sa inyong lahat, no, mga kababayan. Gusto ko lang pong magbigay sa inyo ng latest na mga kaganapan dito pa rin po sa nagaganap na digmaan sa kanlurang Asya, no, o mas kilala sa gitnang silangan. Ano po. Tulad nga po ng batid ninyo, kagaya ng tinukoy ko doon sa nakaraan nating video, ay nagtagumpay na po ang Iran, no, na mabalda, mapahiya at magapi at matalo itong mga imperialistang Amerikano. Pero tulad din ng inyong batid at batay din sa ating mga karanasan, ay hindi ka dapat na magdiwang o mag-celebrate o magpakampante. Ano po? Dahil sa tulad nga na sinabi ko, likas na traidor itong mga animal na to, itong imperialismong kano at itong mga sayonista. Ano po? So nung sinabi na no, buong pagmamalaking ipinagyabang nung anyway, sabi niya buong pagpapakumbaba niyang ipinapahayag sa buong daigdig. Ito pong Prime Minister ng Pakistan na secure na yung ah, 2 linggong tigil putukan, ano po, ito pong ceasefire, dahil sa ito raw si Trump ay umaayon, no? Agree na siya, workable na raw yung uh, 10-point demands ng Iran para dito sa ceasefire, at sila nga ay mag-uusap na ng formal doon po sa Islamabad sa bansang Pakistan. Dahil ho dyan, di yung mga kapatid natin sa Iran ay nagpunta sa Tehran at nagdiwang, hindi mo naman sila masisisi dahil may putukan o wala, ay lagi rin naman silang nasa lansangan. Ngayon lang ako nakakita ng mga taong ganito, ano po, mula noong Pebrero 28 hanggang nitong kamakalawa, o itong kahapon lang po pala. Hindi sila umaalis sa sa mga lansangan, no? Hindi sila natatakot mamatay. Kaya siguro sa panig ng mga kaaway, alam niyo mga mahilig lang yan pumatay ng walang kalaban-laban, eh, no? Ganon din to mga sayonista. Siguro first time din nila nakakita ng mga ganong uri ng mga tao, no? Na binobomba mo na sila pero nandun pa rin sila sa lansangan. At nito nga pong bago mangyari itong ceasefire, ay itong announcement ng ceasefire, naggawa pa ng human chain yung mga kapatid na Iranians doon sa mga tulay, doon sa kanilang mga gusali. Di ho ba na para kung bobombahin yon ay kasama na rin silang mabobomba. So talagang hahanga ka, no, sa mga kapatid na ito. Dahil nga po sa napaluhod na ninyo ang mga ang problema yung kanilang halimaw na nilikha ito pong mga sayonista ay dahil sa sila ay adik sa digmaan at ayaw nila ng kapayapaan at sila ay hayok sa dugo. Hindi pa nag-iinit kumbaga sa upuan ng mga tao, no? Hindi pa nakakapag-enjoy. Aba, ito mira na naman. So, tulad ng batid ninyo, ito po ay violation ng ceasefire agreement, no? At ayon po sa ulat ng Al Jazeera, 254 po ang nasawi, 1,165 po ang sugatan sa mga Lebanese nating kapatid. Sabi ho nitong si Netanyahu, binabanatan daw nila ang mga Hezbollah. Pero kahit sa ang aspekto nyo tignan, tingin ko wala namang Hezbollah doon sa central Beirut, eh. Dahil ang baluarte nila ay doon sa southern Lebanon. So talagang gusto na lang nilang sila ba ang huling makaputok. Ganyan lagi ang ginagawa ng mga yan, eh. Sila ang laging huling magpapaputok. Pero hindi nila naisip na dahil sa kanilang ginawa ay lalong uh, magkakaroon ng eskalasyon. At gano'n lang ako ang nangyari. Kaagad ay bumawi ang mga kapatid na Hezbollah at gayon din naman ang Iran. Ano po? At makikita ninyo, nandun pa rin ang mga tao sa mga lansangan ng Tehran, no, ng Iran. At
ang kanilang panawagan, no, sa kanilang gobyerno sa buong daigdig. Sabi nila, a ceasefire without Lebanon is a betrayal of Islam. Ikalawa, Lebanon is our brother. Pangatlo, Hezbollah is our pride. Ikaapat, ito po central sa kanilang demand, no? American bases must be evacuated. At yun naman ang hindi gusto ng mga Israel. Kaya naman nandoon yung mga Amerikano, hindi para bantayan ng Persian Gulf, hindi para bantayan ng mga Arabo o Muslim, hindi ho. Kundi para bantayan yung mga Zionist na yan. Kaya ayaw ng Israel na magkaroon ng kapayapaan dahil aalis ang at pinaho ang tuluyang wawasak sa kanila. Isa pa sa panawagan ng mga mamamayang Iranian is Israel is ruthless. Ano ho ba ibig sabihin yun? Wala silang ugat, hindi naman sila tumubo sa lugar na yun. Kayo ay mga dayuhan dito. Ano? Kayo ay magnanakaw ng lupain. Gayon din, Lebanon won't be abandoned. Kaya po, immediately, sumagot kagad yung foreign minister ng Iran. Ito po si Ginoong Abbas Araghchi. At sinabi niya na hindi ka pwedeng makipag-ceasefire sa amin nang yung tuta mo ay binobomba yung mga manok din namin. You cannot have both ways. So, tayo ba ay magsi-ceasefire sa lahat? O ikaw ay makikidigma doon sa isang teatro ng digmaan? Hindi pwede yun eh. Dahil sa punto de vista po ng mga kapatid natin sa Iran, ang pambobomba mo sa Beirut ay pambobomba mo rin sa Tehran. Ang pambobomba mo sa Lebanon ay pambobomba mo rin sa amin. Ngayon, kung ganyan ang gusto mo, at yun na nga po, kaninang madaling araw ay nagpadala na rin ng mga bomba yung Iran. So, ibig sabihin nito, itong ceasefire na ito ay nanganganib. Abangan natin itong Biyernes, bukas, dito sa atin, di natin alam kung magkikita sila yung kinatawan ng mga Amerikano at ng mga Iranian sa pamamagitan ang mediator po ay ang mga kapatid na Pakistani kung sila ay magkikita-kita sa Islamabad. Hindi po ba? Pero kagyat ay tignan ninyo ang mga kondemnasyon na sinabi ng mga taong sentral sa usapin na ito. Ito pong isang Hezbollah leader ay nagsabi na hindi namin ito mapapalagpas kaya nga bumawi na bagay. Yung Iranian parliamentary speaker, si Ginoong Mohammad Bagher Galibar, sa kanya pong paskil dito sa X, sinabi po niya na now the very workable basis on which to negotiate has been openly and clearly violated even before the negotiation began. So hindi pa ho nagsisimula yung negosasyon. Nagkasundo lang orally na, sige, wag muna tayo magbarilan, pero appear lang natin, biglang tumira na naman yung manok mo. In such a situation, a bilateral ceasefire negotiation is unreasonable. So, ibig po sabihin yan, ay nagbabanta po mga kapatid nating Iranians, nalalayasan nila yung negotiation na yan. O baka hindi nila puntahan na sila ay magwi-withdraw dyan. Ayaw natin ng digmaan. Pero kung ganito naman kagago at kababoy ang ating kausap, mas mabuti pang ituloy na natin ito. At ito rin naman ang gusto ng mga mamamayang Iranians. Ano pa ho ang isa sa mabigat na ginawa ng mga Iranians matapos itong kawalangyaan ng itong mga Zionista? Dahil nagkasundo na nga na may ceasefire, binuksan yung Strait of Hormuz. Dahil sa violation ng mga Zionista, ginawa ng kapatid na Iriyo, sinarado ulit ang Strait of Hormuz. So tayo ho dito sa Barangay Pinas ay apektado dyan, hindi ho ba? Anyway, madako naman tayo sa usapin ng Barangay Pinas. Nakita ko yung paskil ng barangay chairman niyo na si Bleng Blong. Ay kakaiba na naman yung iniisip niya, magbibigay daw siya ng mga gasolina sa driver, meron pa siyang binanggit yung babayaran daw ng 40 to 100. Hindi ko maintindihan ang mga kagaguhan na to eh. Bakit hindi mo i-take over yung Petron eh? Tapos eh. Hindi ba? Ba't mo pa pinoprotektahan yung mga oil companies na yan? In times of crisis and emergency, pwede mo yan i-take over. Bakit yung Strait of Hormuz nasasara ng mga Iranian? Ikaw hindi mo ma-take over itong Petron?
Ano ba kinakatakot mo kay Kalbo, kay Ramon Ang? Di gupitan mo. Ewan ko. Anyway, ngayon ho ay araw ng kagitingan, ano po. Nagpunta yung kinatawan dito ng Hapon at ng Amerikano at ito naman si... Alam nyo, may issue tayo dyan eh. Sa aking tingin, at ito may kinalaman sa pandaigdigan, kung mananatili ang mga base militar o mga instalasyong militar na mga kano dito, kapag ho isang araw sumabog ang digmaan dito sa Taiwan Strait, bobombahin ho yan ng mga behon. At nakita nyo yan dito sa nangyayaring digmaan, lahat ng base militar ng kano ay binomba ng mga kapatid na Iranians. Gusto ba natin mangyari yan? Doon po sa isa kong sulitin, sinabi ko sa inyo, dahil nga sa nagkakaroon tayo ng problema dito sa supply ng crudo o ng langis, aba, yung ating kalihim na ugnayang panlabas ng Barangay Pinas ay nakipag-usap sa foreign minister ng Iran. Medyo may kakapalan din siya ng mukha. Sabi niya, formal daw na ideklara ang Barangay Pinas bilang non-hostile state. Mabait yung Iran eh, pinagbigyan eh. Pero ako yung Iran, hindi ko pagbibigyan anyway. Kaya nga hanga ako sa mga Iranian. No? Napaka-iba yung uri ng karakter ng kanilang pagkatao. Kaya nga sila ay, sabagay sila ay may 6,000 year civilization po. Dahil kung iisipin nyo maigi, paano ka magiging non-hostile state? Eh yung kaaway naming Amerikano, may mga base militar sa bayan mo, sa Barangay Pinas. Hindi ho ba? Anyway, siguro hindi na lang iniisip ni Arachi yan, hindi kayo issue, kumbaga huyo, hindi kayo big deal sa amin. 'Di ba? Kaya siguro diplomatic gesture na rin at likas naman sa mga Iranian ang kabutiang loob ay hindi raw haharangin, no? Malayang makakaraan yung mga barko patungo rito noon. Pero dahil nga ho dito sa ginawang kawalangyaan nitong mga sayonista, eh lahat ay damay. Wala na makakaraan doon except yung mga friendship nila. Siyempre, Russia, China, Pakistan. At mga iba't iba pang bansa na nakipag-aregluhan dito po sa Iran. Ano po? So, ano ho ang mangyayari ngayon, mga kapatid? Sa tingin ko, at ang ayon ako sa sinasabi nung isa sa yung pinaka-pinuno ng Iran Revolutionary Guard Corps, hindi mo pwedeng kausapin ng katwiran tong mga hindot na to eh. Talagang ano eh, gatilyo na lang ang kailangan mong ano. Kaya po sa tingin ko tama si Ginoong Scott Ritter. Para manahimik na rin ang mga sayonista, ibigay ang kailangan nila. Ano po yun? Bombahin na rin siguro yung desalination plant nitong mga to para sila ay magkanda uhaw-uhaw at sila ay manahimik na. Dahil kung hindi nyo papatulan, ano eh, gagawa at gagawa ng ano eh, ng bulilyaso, kawalangyaan, karahasan. Kita nyo yun, ilang bata yung namatay dito sa Beirut. Anong kinalaman nila dyan sa laban niya? Di ho ba? Tingin ko talaga to si Satanyao, siya ang personifikasyon ng Diablo dito sa lupa. Parang maligaya siyang pumatay ng mga bata, babae, mga inosente. Ginawa sa Gaza, di ba? Genocidyo. Ngayon ginagawa nila sa Lebanon. Pero patuloy ang mga kapatid na Hezbollah sa pakikipaglaban at nagbabala na nga ang Iran at bumawi na nga. Naabangan ninyo dahil ang aming mga kamay ay naroon sa gatilyo. So, yun lang po mga kapatid, no? Magandang gabi at hangad ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan kahit na dito sa Barangay Pinas tayo rin ay humaharap sa isang digmaan pero usaping pangkabuhayan, ano po. At sana isang araw ay maabot natin siguro yung diwa o kamalayan na naabot ng mga Iranian na kailanman ay hindi kami susuko laban sa mga dayuhan. Naniniwala ako nandyan pa yung katas o similya ni Lolo Andres Bonifacio sa atin, yung ating mga bayaning nagpakamatay doon sa Bataan, yung ating mga kabataan na namatay ng martial law.
na tayo isang araw ay titindig upang hindi na lang tayo maging isang barangay. Tayo ay mabuo na bilang isang independenteng bansa na tumitindig, tama man ng mali, para sa ating interes. Ano po, nasabi ko yung tama at mali. Siyempre, kung sa tama, di tuloy. Kung sa mali, mapagtanto natin mali, sana ay matuto tayo sa kamalian na yun. Hindi yung hahayaan na lang natin na things cannot go on like this, na umaasa tayo sa overseas remittance, umaasa tayo doon sa langis galing sa Strait of Hormuz, na umaasa tayo sa ayuda. Wala tayong kwentang mga tao. Kaya masakit din sa loob ko na sabing Barangay Pinas, pero Barangay Pinas ho talaga eh. Lagi ko sinasabi may pag-asa, pero minsan, anyway, ako naniniwala may pag-asa, no? So, sana ay ulitin natin, no, yung magsikang 1896 Part 2, at sana yung nauna o ay naunsyami, ito ay magtuloy-tuloy na hanggang sa radikal niyang konklusyon. So yun lang mga kababayan, no? Mabuhay po kayo, mabuhay ang uring manggagawa, tuloy ang himagsikan sa lahat ng larangan, padayon to the death, yabado up to the max, at may pag-asa. Mabuhay po.